Ipinauubaya na ng liderato ng Senado kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang desisyon kung hahayaan ito ang International Criminal Court na mag-imbestiga sa issue ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Naghain naman si Senator Risa Hontiveros ng resolusyon upang hikayatin ng pamahalaan na makipagtulungan sa ICC. Bagay na ikinasama ng loob ni Senator Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Isang resolusyon na rin sa Senado ang tinutulak ng ilang senador na naghihimok sa pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court. Ang posibleng target, ang war on drugs ng nakalipas na administrasyon. The resolution will have as fair a chance as any other, I suppose, kasi ang Senado ay deliberative body at palagay ko buhay na buhay sa kalooban naming lahat yung tradisyon nga at yung imahe ng Senado sa ganitong usapin ng mga international bodies at saka treaty commitments ng ating bansa. Si Senator Bato de la Rosa na dating hepe ng Philippine National Police noong nakalipas na administrasyon at isa sa mga namuno sa war on drugs noon, aminadong sumama ang loob sa kanyang kasamahang mambabatas na aminado ring malapit siya rito. Yun nga, Mista, dahil very close ko sa kanya yung husband niya, very close sa akin, very close. Even kami, close kami. Well, expected ko na, knowing her, expected ko na yan. Pero kahit expected ko na, masama pa rin ang loob ko. Kinwestiyon din ni De La Rosa ang resolusyon ng senadora. Tanong niya kung bakit kailangang papasukin ang mga dayuhan kahit gumagana naman ang justice system ng Pilipinas. Huwag tayo magplastikan dito. Tanungin ko, naniwala ka ba na hindi gumagana ang hustisya sa Pilipinas? Then, bakit ka nag-file ng resolusyon na papasukin sila, na pagpakialaman tayo dito? We have a criminal justice here in the Philippines. I-file nila kung meron silang kaso. I-file nila kahit isang korte dito sa Pilipinas. I-file nila. Kasi alam nila na yung kanilang ginagawa ay puro mga bula na ginagawa nila na walang leg to stand on yung kanilang mga akusasyon. Kaya alam nila na hindi entertainin niya ng local courts. Kaya doon sila, that's propaganda yung ginagawa nila doon sa ICC. So, umaandar man yung ating judicial system, siguro naman fair sabihin na kailangan pa rin niya at makatutulong sa kanya na may suporta mula sa international community, mula sa isang importanteng international institution tulad ng ICC, sa bisa ng isang treaty obligation natin, ang Rome Statute. Kanina naispatan si De La Rosa at Hontiveros na nagkausap sa plenaryo. Si Hontiveros ang lumapit sa kapwa mamabatas. Are you planning to talk to Senator Risa? No. Masama ang loob ko. Yun lang. But I don't need to talk to her. Nakakuha naman ng kakampi si Senator Bato kay Senator Amy Marcos na nagsabing dapat ang ehekutibo ang may pasya hinggil sa usapin ng ICC. At sakaling mapunta naman sa kanyang komite ang resolusyon, ayon sa senadora, di rin ginaman niya ito. Talagang basag ulo to. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin ng ating si Presidente na paulit-ulit ng sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Sabi naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, mapabumalik o manatiling miyembro ng ICC ay hindi naman ito ang pasya na ginagawa ng mga senador at tanging Pangulo ng bansaan niya ang may desisyon anya rito bilang chief ng ating foreign policy. Mananatili lang daw na ingay ang iba at nasa kamay pa rin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bola at pagpapasya sa issue. Daniel Manalastas para sa Bayan.